Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking YouTube channel. And today guys, sa video ito pag-aaralan natin is papaano mag-for loop or para saan yung for loop using C programming language. So alam natin na maraming iba't ibang klase ng loop. Kasama na dyan yung while loop, do while, at saka yung for loop nga. So alam niyo naman ibig sabihin ng loop guys, diba? Pinapaikot-ikot or pinapaulit-ulit or pinabalik-balik ka lang. Ganun. Paulit-ulit natin in-execute yung isang program kasi meron tayong goal. So mamaya may kita ninyo kung ano yung mga halimbawa nito. Unang tanong, kailangan muna nating malaman, ano bang pinagkaiba ng for loop sa ibang mga loop? Si for loop guys is determined siya, okay? Ibig sabihin, pwede mong iset. Pwedeng ikaw yung magbigay kung ilang beses mo siya gusto mag-loop or mag-repeat. Kunyari, di ba, nasa klase ka, tapos sinabihan ka, gumawa ka ng program dyan na magbibilang ng 1 to 5 or mag-output ng 1 to 5 in sequence. So, dun guys, gagamit tayo ng for loop kasi kailangan nating ulit-uliting mag-add ng mag-add. So, parang ganito, 1, tapos 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. So, nagluloop siya, di ba, nag-add. Para maipakita ko sa inyo guys ng maliwanag, punta na tayo sa mga compiler na gagamitin natin. So, ang gagamitin ko ngayon is yung onlinegdb.com. So, online compiler to guys. Okay, as you can see, blanco pa yan, wala pang laman. At dahil for loop and C language yung gagamitin nating programming language guys. So, umpisahan natin sa hashtag include. So, alam nyo to guys. Lagi nyo itong tinatype. Hashtag include. Ano yung i-include natin? Kailangan nating mag-include ng library. Okay? Yung stdio.h. Kasi nandito yung mga functionalities na gagamitin natin. After natin i-include yung ating library kung saan yun yung gagamitin natin, next natin gagawin is kailangan nating i-declare yung ating integer main. Ito yung ating main function. Sa loob nito, dito natin ilalagay yung ating mga code. So, lagay tayo ng parenthesis. Pagkatapos nyan, curly braces. Yan, dito sa gitna. Okay? So, ano ba unang-una natin ginagawa kapag meron tayong kinocode na program? Siyempre, di ba, kailangan nating i-declare yung variable. For example, gagawa tayo ng 1 to 5 na loop. Para ma-demo natin, yun yung gagawin natin. So, dahil 1 to 5 yun, guys. Ano kayang variable yung kailangan nating i-declare? At dahil number yun, siyempre, yung variable natin would be integer. Tapos, sabihin na lang natin, ito yung commonly ginagamit ng mga programmer. Ang pangalan ng variable natin is I. Okay? So, integer siya. Pangalan niya ay I. So, ngayon, hindi muna natin siya bibigyan ng value. Dideclare lang natin na meron tayong variable na integer na gagamitan. End of the statement. After that, dito na natin ilalagay yung ating for loop. So, paano ba mag-for loop, guys? Okay, ganito. Maglalagay muna ako ng comment. Ito yung magiging notes natin. Dahil gagamit tayo ng for loop, una nating i-code, guys, is for. Tapos, parenthesis. Ganito yan. Pag sinabi mong for, pag nag-type ka ng for sa compiler mo, alam niya na agad na gagamit ka ng for loop. Maglalagay ako ng ikalawa dito para meron tayong explanation. Pagkatapos ng for, guys, maglalagay ka ng parenthesis. Kasi dyan sa loob ng parenthesis, merong tatlo. Tatlo lang naman, madali lang intindihin. Merong tatlong mangyayari dyan, okay? Number 1, yung initialization. Okay? Mag-i-initialize tayo. Ano ibig sabihin nun? Kailangan natin ditong i-declare yung variable na gagamitin natin at saka yung value niya. Since ang target natin is makagawa ng program na magbibilang ng 1 to 5. So, i-declare natin yung ating variable ito. So, yung variable natin, guys, is I. I yung kanyang pangalan. So, pwede mo naman pangalanan ng kahit ano yan, di ba? O, gusto mo X or Y, ikaw bahala. Pero sa akin, I. Kasi yun yung commonly used, okay? Tapos, lagyan natin ng value. Sabihin natin, itong value niya, guys, dito magsisimula yung loop natin. So, saan ba magsisimula yung 1 to 5? Sa 1. Tapos, end of the statement. Yan yung unang mangyayari. Yan yung unang event. Initialize tayo or initialization. After natin mag-initialize, guys, yung ikalawang event na mangyayari is yung condition. Maglalagay tayo ng condition. Yung condition na pag-aralan na natin yan. Dito sa condition, ang inaasahan nating sagot, true or false. Okay? Pakita ko sa inyo yung halimbawa. So, lagay natin dito dahil ang gusto natin is makakuha tayo ng 1 to 5 na output. So, ilalagay ko dito guys is letter I. Mamaya papaliwanag ko. Less than or equal to 5. Okay? And then, end of the statement. And then, end of the statement na rin natin to. Ayan. So, ano bang nangyayari dito sa condition guys? Ganito yan. So, kagaya nga ng sinabi ko guys, sa condition, dalawa yung pwede nating makuhang sagot. True or false. At ganito guys, anong kinalaman ng condition sa loop? Ganito yan. Every time na ang makukuha nating sagot sa condition ay true, magluloop yung ating code. Okay? Pag nag-false yan, mag-i-stop na siya. So, tandaan niyo yan. Kaya tayo merong condition. Dito dedepende yung loop natin. Okay? So, una natin ginawa, nag-declare tayo, nag-initialize tayo. Ito yung variable na gagamitin natin. Magsisimula tayo sa 1. Ito ngayon yung condition. So, bakit nilagay ko 5 guys? Kasi gusto nating mag-loop ng 1 to 5. So, kumbaga, parang isipin mo na lang na dito magsisimula, dito naman matatapos. So, subukan nating basahin guys. Yung variable natin is I, ang kanyang value is 1. So, si I ba or si 1 is less than or
equal to 5. Less than ba si I na merong value na 1? Or sabihin na lang natin, less than ba si 1 sa 5? Syempre, true yung sagot. Guys, kasi 1 lang yun eh. Syempre, less than 5 yun. So, dahil true yun, guys, magluloop tayo. Nakuha ninyo. Pero bago tayo magloop, punta muna tayo dun sa ikatlong event. Pinakita ko lang sa inyo kung para sa yung condition. So, yung ikatlong event natin, guys, yung tinatawag na update or yung updation. Diba? Kayo nang bahala kung anong gusto ninyo. Pero parehas lang yan. Update or updation. So, bakit kailangan nating mag-update? Ganito yan. Merong dalawang klase ng event na pwede nating gawin. Increment at saka decrement. So, medyo halata naman. Ano yung increment? Yung increment, guys, kapag pataas. Okay? Gusto nating i-update pataas. Or pag decrement naman, gusto nating i-update pababa. So, paano ba yan? Ang increment, guys, represented by ganyan, plus, plus. Yung decrement naman, pababa, logically, minus, minus. Diba? So, paano yan, guys? Ganito. Pag mag-update tayo, de-declare natin yung ating variable na ginagamit. Siyempre, ano ba yung i-update natin dyan? Wala naman tayong ibang variable dyan, kundi yung I lang, diba? Tapos, plus, plus. Okay? Ibig sabihin, mag-a-add tayo ng isa dun sa variable. Kapag true yung condition. Diba? Kasi pag false, mag-i-stop na siya agad. Hindi na siya makakapunta sa update. So, ito yung third event na mangyayari, guys. Yung updation. Kung gusto mo naman na decrement pababa, so minus, minus. Okay? Yung iba kasi tinatawag yan na increment, pero specific na yun. Ibig sabihin, gusto nila na yung update nila is increase. Pag decrement naman, pababa. Pero kung wala ka pa namang nilalagay, wala pa naman tayong instructions, so ang tawag natin dyan is update or updation. Yan yung general term. Ngayon, ang ginamit ko is increment kasi ang goal natin, makapagbilang yung program natin ng 1 to 5. Pataas yun, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Di naman 5, 4, 3 to 1 eh. So ngayon, subukan nga nating basahin ng buo para maintindihan natin. So syempre, for loop yan. Magde-declare tayo ng 4. Sa loob ng parenthesis, meron tatlong mangyayari. Ano yun? I-initialize tayo. Yung variable, de-declare natin. Yung I, ang kanyang value is 1. Diyan tayo magsisimula. Tapos, maglalagay tayo ng condition. Dahil ang goal natin is mag-loop siya ng 5 beses. So, kailangan nating maglagay ng condition na magbibigay ng 5 beses na true. Kasi every time na true ang condition, mag-loop siya. Pag nag-false, stop na siya. So, ngayon guys, i-run na natin. So, type natin 4, parenthesis, lagay natin yung I equals 1, semicolon. Tapos yung condition natin, si I ba na merong value na 1 ay less than or equal to 5. So, lagay mo dito, equal to 5. Tapos, pag nakuha natin yung condition, true or false, punta tayo dito sa increment. Mag-update tayo. Update natin siya. And pagkatapos nating mag-update guys, syempre, kailangan muna nating i-print yung variable. Paano natin makukuha yung output, diba? Kung hindi natin ipiprint. So, magpiprint tayo dito. Pero, ibaba natin para hindi masyadong dikit kasi medyo nakakalito rin yan eh. Tapos, syempre, kapag nagpiprint tayo ng integer sa C language, naglalagay tayo ng double quote. Tapos, yung ating specifier na D. Kukunin natin yung integer. Ng alin? Nung variable na I. Okay? So, print, tapos specifier, %D. Ibig sabihin yan, kukunin mo yung integer value ng alin ng variable na I. Kaya naglagay ako ng comma. Okay? Kapag nag-run to, guys, ipiprint niya muna yung current value ng ating variable. So, papaano? Ganito. So, ulit na naman tayo. So, yung I natin, 1 yung value. Condition tayo. Si 1 ba less than 5? True. Loop tayo, guys. So, punta tayo sa ikatlong event. Yung I natin na may value na 1, mag-a-add ng isa. Tapos mag-loop na tayo. Pero bago tayo mag-loop, ipiprint muna natin yung current value ni I, which is 1. 1 muna. So, ang output niyan, guys, is 1. Hindi nag-loop na. Pagpunta natin ngayon dito, balik tayo sa initialization. Hindi na 1 yung value ni I. 2. 2 na yung value niya. Bakit? Kasi nag-update na siya kanina. Punta na naman ang condition. Is 2 or si I na may value na 2 less than 5? Less than ba siya sa 5? True pa din. Di loop na naman tayo. Okay? Punta tayo sa ikatlong event. Ano mangyayari? Yung I natin na 2 yung value, madadagdagan na naman ng isa. So, magiging 3 na. Pero, bago tayo mag-loop, i-print muna natin yung current value, which is 2. Okay, guys. Ngayon, pag-loop natin, 3 na yung kanyang value. Initialize na naman. Ang magiging value niya na is 3. Then, condition. Si 3 ba ay less than 5? True pa din. So, ibig sabihin, mag-update na naman tayo. Plus 1 na naman. Di dapat magiging 4 na. Pero, bago natin yan i-initialize, ipiprint muna natin yung current value. Okay, guys. Nakita ninyo. So, medyo may spaces. Nakakalito. So, loop na naman tayo kasi nag-true siya kanina. Dito, guys, initialize na naman tayo. Kung kanina yung value niya is 3, dahil nag-update na tayo, magiging value
value na ngayon is 4. Di condition na naman. Si 4 ba is less than 5? True pa din. Ibig sabihin, maglo-loop na naman tayo. Update tayo, increment, 4 plus 1. Tapos, i-print muna natin yung current value, which is 4. Tapos, maglo-loop na naman tayo, which means mag-i-initialize na naman tayo. Hindi na 4 yung value ni I. 5 na. Condition na naman tayo. Si I ba na may value na 5 less than 5? Less than ba siya? Hindi. Pero, equal ba siya? Oo. Ibig sabihin, true pa din yan. Kasi ang condition natin, less than or equal. Diba? Dahil equal pa rin siya, maglo-loop na naman siya. Diba? Pero bago siya mag-loop, punta tayo sa ikatlong event. 5 plus 1, 6. Okay? Pero bago tayo mag-loop, print muna natin yung current value, which is 5. Okay guys, ngayon, pag loop natin this time, mag-initialize na naman tayo. Yung value ni I is hindi na 5, 6 na. Okay? So pagpunta natin sa condition, is I na merong value na 6 less than 5? Less than ba yung 6 sa 5? Hindi. Equal ba yung 6 sa 5? Hindi rin. So, ibig sabihin, yung condition natin this time is totally false na siya. So, mag-i-stop na yung program natin. Okay? Magta-terminate na, mag-i-stop na siya doon kasi false na eh. So, ibig sabihin, wala nang magpiprint na number pa. Ito yung output natin ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon, i-run natin para mapatunayan natin kung totoo ba yung mga pinagsasasabi ko. So, guys, nakalimutan ko na namang maglagay ng semicolon. Yan ang pinakamatinding kalaban. Ayan. Ulitin natin kasi hindi yata nakita sa script. Yun, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Eh ngayon, kunyari sasabihin ng professor mo o kung sino mang nagpapagawa sa'yo ng loop, gusto ko pababa, ayoko ng straight line. Di maglagay ka sa loob ng quotation mark ng \n. Diba? New line, run natin. Ibig sabihin yan, magpiprint yan, puro pababa. Paano kung challenge ka? Nagbago isip ko. Gusto ko pababa pati yung number 54321. Ni-reverse niya guys. Sa tingin niyo anong gagawin ninyo? Syempre, i-reverse niyo rin yung code ninyo. Logically. Diba? Tingnan natin kung paano yan. So sa initialization, nagsimula tayo sa 1. So papalitan na natin siya ng 5. Kasi nga babalik na rin na natin yung code natin. Sa condition, ang gamit natin is less than. Gagawin natin greater. Tapos yung 5, papalitan na natin ng 1. Babalik na rin mo lang siya lahat. Kung gusto mo ng baliktad na output, tapos hindi na increment, decrement na. Okay? Then, i-run natin. Tignan natin kung solid ba yung sinasabi ko. So, ngayon, nakikita ninyo 1, 2, 3, 4, 5. Pag na-run natin, dapat 5, 4, 3, 2, 1 na yan. Boom. Diba? Ganyan gumagana yung for loop, guys. Okay? Naglo-loop siya na definite. Depende kung ilan mong gustong beses siyang mag-loop. Ikaw yung magsiset. And next na pag-aaralan natin is yung while loop naman. So, paano naman mag-while loop gamit ang C language? Okay, guys. Thank you so much for watching. If you found this video helpful, please huwag mo kalimutan na i-like yung video or ikaw na bahala kung gusto mo mag-subscribe. Pero sana mag-subscribe ka. Okay. Thank you so much for watching. See you on my next video.